Ngayong gabi, Nagkaroon siya ng anaphylactic shock at napunit ang litid sa hamstring. Paano naging winning athlete si Jay? Magna cum laude at isang board top-notcher sa engineering. sa gitna ng kakulangan, paano nabayaran ang tuition fee at gumaling sa sakit ang anak ni Agnes? Paano natakasan ni Al ang mga bisyo at paano siya nakalaya sa kulungan? Sundan ang kanilang kwento sa Goodness Overload! Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Joyce, anong goodness ni God ang naranasan mo lately? Well, I think yung highlight ng 2024 ko so far is when my son graduated from his double degree in Masters in Business Administration and Healthcare Management sa Amerika. Wow. So, at walang ano yan ha, wala akong kinalaman. I did not tell him to do it. I did not say, do this, do that. Or siya take this mag-isa. course. Oh. Wala akong kinalaman dun sa choice niya. And so, I'm proud, syempre, kasi ibig sabihin, lahat ng tinuro ko sa kanya when he was growing up, he's able to take it forward into his life. And I really thank the Lord talaga. Proud diba? parents, I'm proud so proud mom. of him talaga. Eh, ikaw naman, Peter. Alam mo, ang bait-bait ng Panginoon. We just did a marriage seminar in Davao. And just the day before the seminar, we asked God, Lord, we've been doing this for so many years, but let us not just go through the motion, but Lord, we want your presence. We seek your presence. Holy Spirit, you gotta come and invade the hearts of the couples there. And the Holy Spirit was so faithful. Wow. This is the first time ever that we received so many comments Talaga? from pastors that how blessed they are. Ang dami. To God alone be the glory. Amen Grabe. and amen. Tulad natin, goodness overload din ang naranasan nitong si Jay. Naging winning athlete siya. Nakapagtapos bilang magna cum laude at isa siya sa naging top-notchers sa engineering board exam. Wow! Overloaded talaga. Ano ba ang sekreto sa kanyang tagumpay? Alamin natin. Let's watch his inspiring story. Tatakbo ako not just for the sake na tatakbo lang, kundi tatakbo ako para makuha yung prize. And lagi ko iniisip yung game plan ko, kung paano ko siya i-execute. Kasi yung mindset ko palagi na pagdating ko ng finish line, maabot ko yung goal ko na manalo sa race. Pagtakbo, diyan namulat ang buhay ni Jay. Yung mga achievements ko dati nung high school is meron sa inter-school meet and events na 100-meter dash, 200-meter dash, 400-meter run, and team relay. So, gold medalist tayo dun. And naging MVP tayo dun. Sa kolehiyo ay kumuha si Jay ng kursong engineering sa Maynila. Dulot nito, napalayo siya sa kanyang mga magulang. Yung pangarap ko is hindi lang na maging student athlete, kundi yung pangarap ko is makapagtapos ako na excellent ako sa sports at saka excellent ako sa academics. Yung dream ko talaga is mag-graduate ako as a student athlete with flying colors. Ngunit nag-iba ang takbo ng buhay ni Jay nang magkaroon siya ng anaphylactic shock, paninikip ng dibdib dahil sa allergic reaction. Hinahabol ko yung paghinga ko, nangiitim na yung labi ko, and then namamaga yung mata ko. Pag hindi ako maagapan sa ospital, yun ay pwedeng ikamatay ko na rin. And lahat ng yun ay na-experience ko pagdating ko sa Manila na buwan-buwan ay lagi akong sinusugod sa ospital. Hindi pa doon nagtapos ang dagok na pinagdaanan ni Jay. December 2014, nakaranas siya ng isang matinding injury. During relay, pagtakbo ko, pagka-start, biglang nag-snap lang at napunit yung hamstring ko. So, very frustrating yung time na yun kasi 2 months before UAP, sobrang lapit na nun. And first UAP ko yun para to
prove myself din and to give honor sa school. Sobrang nag-suffer yung katawan ko from the stress nga na to balance yung engineering tsaka yung sports. Sa ganitong sitwasyon siya nang maimbitahan ng kaklase niya sa isang youth service. Nakita ko yung mga students na they gave their all to Christ. Sinabi ko rin sa self ko na I want that. Na gusto ko rin maging on fire sa relationship ko kay God. Gusto ko rin na maging instrument ni God sa pag-disciple sa mga tao. Dito nagbukas ang puso ni Jay na maging aktibo sa kanyang relasyon kay Jesus, kung kaya't nagpatuloy siyang kilalanin ng Diyos sa tulong ng kanyang kaklase at mga leaders sa church. Sobrang convicted na ako nun na, oo nga pala, sobrang sinful ko God. And hindi ko kayang bayaran yung kasalanan na to. And all these things ginawa mo para sa akin because you love me. Patuloy na pinanghawakan ni Jay ang mga pangako ni Jesus, ngunit naulit muli ang kanyang hamstring injury at natanggal siya bilang Dean's Lister sa kolehiyo. Sobrang na-depress ako na hindi ko na alam eh. Akala ko kaya ko, yun pala, hindi ko pala kayang mag-isa. Na without yung help ni God, wala eh. Kumbaga, yung effort ko sobrang kulang na kulang. Kahit ginawa ko na yung best ko. Ang paghihinagpis ni Jay ay naging susi upang tagpuin siya ng Diyos. When I think of myself na failure ako, God changed it but saying na I'm His son. And He loves me kahit hindi man ako isang Dean's Lister, kahit hindi man ako nanalo sa UAP, or kahit wala ako sa school ko ngayon, one thing na ano niya lang sa akin is He loves me. And because may binigay siyang promise sa akin, doesn't mean na yung na-experience ko ay opposite nun. One thing is for sure, His word is always true. Hindi siya binigo ng Diyos. Gumaling siya sa kanyang sakit at taong 2018, nanalo siya ng 2 bronze medals sa isang kilalang patimpalak. Lahat ng sakit ng yun, all of it was worth it. Kumbaga, it was very, very successful. Not in man's standard na gold, pero it was successful because it was done in faith. And it's something that pleased God because I did not give up during the time na na-test ako. Hindi lamang doon nagtapos ang biyayang natamasa ni Jay. Hinirang siyang champion sa isang research competition at isa siya sa naging top-notcher sa board exam. Nakapagtapos din si Jay bilang magna cum laude. And not just a magna cum laude, but for the history from ECE there, engineering. I was the first engineering student-athlete na nag-graduate as magna cum laude. Because God has a purpose din na to have and share yung goodness ni God. I didn't realize it na parang, wow God, grabe pala. Ito pala yung plan mo God na to set a history dito sa school. And hindi lang pala ito for me, but to set an example for everyone na it's possible na to be excellent studies and sports mo. It's possible to balance it to be a student-athlete with your grace. Sa takbo ng buhay ni Jay kasama ang Panginoon, isang mahalagang aral ang kanyang natutunan. In 2 Corinthians 12:9, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses so that the power of Christ may rest upon me. Na kahit daming beses na ako nag-fail, but still God gave the victory. It's the grace of God that alam kong secured ako in His arms. It was only when Jay surrendered to the Lord everything, including his training, doon niya na-experience yung overloaded goodness na pinor ng Panginoon sa buhay niya. Oo, saka nagkaroon talaga siya ng, pwede nating sabing, incubation period habang nag-heal siya. Kasi ilang beses din yung hamstring problem niya, bumalik yata. And so he had that time to really lean on the Lord and trust Him for healing.
Kaya lagi nating tandaan na kahit gaano man tayo kabait o kabuti, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, okay? We are saved only by God's grace. Sabi nga sa Ephesians 2 verses 8 to 9, "For by His loving favor, you have been saved from the punishment of sin through faith. It is not by anything you have done. It is a gift of God. It is not given to you because you worked for it. If you could work for it, you would be proud." Tama. It is a gift of God through His Son, Jesus Christ. And it is the most precious gift. Will anyone reject the most precious gift of all? Hindi po. And if you're watching right now and you've never received Christ in your life, we want to give you an opportunity to pray a simple prayer, a prayer to receive Him in your life as Lord and as Savior. Let's pray. Our Father, thank you. You are the God who gives and gives and gives. And Lord, when you give, it is a gift that is so overloaded with your goodness and grace. You gave your one and only Son, Jesus, to the world, that whosoever believes in Him need not perish but have eternal life. And so today, Lord, I stand before you and I gladly receive the gift of your Son. Lord, forgive me for my sins, for the way I lived my life, for relying on my own self instead of leaning on you. And right this moment, Lord, I choose to invite Jesus, your one and only Son, to come into my life, to be my Lord and to be my Savior. Thank you for loving me enough to give me the most precious gift of all, Jesus. Thank you for loving me. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Sumabay ka ba sa aming dasal at taus-pusong tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas? If yes, overloaded kami sa saya dahil ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong napaka-importanting desisyong ginawa. So please, text yes, space your name, space your location at ipadala yan sa 0998-590-0620. Again, that's 0998-590-0620. Samantala, sa susunod nating kwento, overloaded din sa saya ito si Agnes. Nakabayad siya ng tuition fees at gumaling sa sakit ang kanyang anak. Ito ang kanyang goodness overload story. Lahat ay gagawin para sa ikabubuti ng dalawang anak at mister. Yan si Agnes Cabasal. Sa tulong ng isang kaibigan, naipakilala kay Agnes ang programang The 700 Club Asia. Nakakakuha ako ng insight doon na tumatag at lumalim yung mga turo nila tungkol sa salita ng Diyos, ganyan, sa Biblia, ganyan. Sabi nga mo, patuloy at huwag patitinag. Mula noon ay naging avid viewer na si Agnes ng The 700 Club Asia hanggang sa isang pagsubok ang dumating sa kanyang pamilya. Nagkasakit ang kanyang isang anak, balisa at hindi alam kung ano ang gagawin. Nakahanap ng karamay si Agnes sa pamamagitan ng CBN Asia Prayer Center. Dito ay humingi ng panalangin si Agnes para sa kagalingan ng anak na may sakit. May lagdat siya noon eh. Pinapray ko siya. Tumawag din ako sa 700 Club Asia. Gumaling din po siya. Ang laki ng himala na nagagawa ng prayer. Kasi ano yan eh, weapon. Sandata natin yan sa Panginoon para kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Ang kagalakan na kanyang naranasan kasunod ng kagalingan ng anak ay naging daan upang si Agnes ay tumugon sa panawagan ng pagbibigay sa gawain ng CBN Asia. Nagbigay ako ng 100 sa 700 Club Asia through ML Kwarta Padala. Yung mga ginagawa nilang tulong, yung sa Operation Blessings, kahit sang tatawid pa ng dagat para magpamigay ng tulong. Totoo pala yung pag nagbigay ka ay ibabalik sa'yo ng Lord. Lalo na kung nagtatights ka. Nagpatuloy si Agnes sa kanyang lakbayin bilang Kristiyano.
naging karamay niya ang CBN Asia Prayer Center sa bawat pagsubok na pinagdaraanan sa buhay. Namumroblema kami sa pang-tuition ng anak kong panganay. Nagpapare ulit ako sa 700 Club Asia na sabi ko, please pakipray po na mag-provide ang Lord ng pang-tuition fee niya. Pinaisip sa akin ng Lord, ilamsa mo yung educational plan ni Jemima. Sabi niya, yun ang pang-aral niya, sabi niya, pang-tuition fee niya. So, yung nga po na natanggap na namin yung lump sum, so yun yung pinang-tuition fee niya. Through prayers po talagang totoo ang Diyos na sumasagot ng panalangin. Sa isang tawag, natagpuan ni Agnes ang isang buhay na puno ng pag-asa na nagmumula sa Diyos. Pagkatapos akong ipag-pray, nanililiwanagan ako at gumagaan yung itong ulo ko, yung stress ba, natatanggal. Naliliwanagan ako. Kaya gusto kong magpapray sa 700 Club Asia kahit matagal na akong Kristiyano. Prayer works. And prayer should be our first course of action, hindi yung last. Oo, minsan kasi habit natin, pag may problema, we'll try to solve it. At pag wala na tayong solusyon, ay, nothing else to do but pray. Wag naman po. Our Lord deserves to be first in our minds. The minute we wake up in the morning, dapat, good morning, God. The second we receive a blessing, thank you, God. And the second we have a problem, God, help me. Amen. All right? Ayan. So, susunod, overloaded sa saya matapos makalaya sa kulungan si Al. Bakit kaya siya nakulong at paano siya nakalaya? Ang kanyang kwento sa aming pagbabalik. Hindi po sila makahinga, nahihirapan po sila. Gabi-gabi po ako naiyak, nagdadasal. Na sana po gumaling na po ang anak ko dahil wala po talaga kami. Tinugon ng Diyos ang panalangin ni Rhea May. Napanatag po ang loob ko dahil po sa dumating po na tulong, na operation blessing. Bibigyan na po ng gamot po yung mga anak ko, mapapainom ko na po. Salamat po. Dahil sa ating pagtutulungan, marami tayong naabot na mga kababayan natin nangangailangan. Kung meron po kayong business, makipag-partner sa amin para sa inyong Corporate Social Responsibility o CSR project. Maaari rin kayong magbigay sa cbnasia.com/give o iscan ang QR code na makikita sa inyong screen. Let's partner and together make a lasting difference in the lives of our kababayan. May God bless you as you honor God with your giving. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. CBN Asia.com/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang ito. Kaya ko na po ito. Sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na lang po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Welcome back to the 700 Club Asia. Sa panahon ngayon, marami ang nagkakasakit pero ang mas masakit,
ilan sa ating mga kababayan ang walang pera para pambili ng gamot. Kaya tinitiis na lamang ang kanilang nararamdaman. Ganyan ang sitwasyon ni Nanay Concepcion ng Bulacan. Sa edad na 88, iniinda niya ang sakit at pagod ng katawan. Sa halagang 5 pisong vitamin B ay hindi niya mabili dahil kulang ang kanyang budget. Kaya gumagamit na lamang siya ng ointment para maibsan ang sakit ng katawan. Pero hindi na ngayon. Nang dumating ang Operation Blessing sa kanilang lugar, libre siyang nagpakonsulta sa doktor at binigyan siya ng gamot at vitamins. Kaya laking pasasalamat ni Nanay Concepcion sa Operation Blessing. Amen! Isa lamang siya sa ating sama-samang natulungan sa San Jose del Monte, Bulacan. Kaya overloaded sa saya ang ating mga kababayan doon. At ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa inyong walang sawang panalangin at suporta. Kaya sa hindi pa partner ng CBN Asia, abay, maging partner na now na. For your monthly gift of 500 pesos or more for 1 year, ay partner na kayo. And part of your giving goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. To donate, just scan our QR code on the screen or call us right now. Coming up next, paano natakasan ni Al ang mga bisyo at paano siya nakalaya sa kulungan? Alamin sa aming pagbabalik. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 0030000552260 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate, weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Natuto siyang gumamit ng droga. Maglasing. At nalulungpa sa iba't ibang bisyo hanggang sa nakulong. Saan hahantong ang buhay ni Al? Let's watch this. Galing sa broken family si Al. Lumaki siya sa piling ng kanyang lola. At sa pagdaan ng panahon, namulat siya sa makamundong gawain. Hanggang sa yung barkada ko ang naging sanay para maging adik ako, maging lasinggero ako, at nagkaroon ako ng maraming bisyo. Bagamat sinubukan ni Al na lumaya sa tahanan ng kanyang lola, makalipas ang ilang taon, naisipan pa rin niyang bumalik. Yung gusto ko lang patunayan na kahit total, wala naman ako mga magulang, alis na lang ako sa lola ko, gusto kong patunayan kahit wala yung lola ko, kaya ako mabuhay. Yan ang gusto kong patunayan nun. Tuwan-tuwa yung lola ko kasi akala ng mga mag-anak ko, patay na ako kasi wala na silang balita sa akin. Nagulat sila nung dumating ako, buhay ka pa pala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naakusahan si Al na siya'y nagnakaw ng kwintas kahit hindi naman siya ang tunay na sospek. Pinusasan ako, kahit wala namang nakita sa aking ebidensya. So dinala ako sa bilangguan. Yung mga pulis pilit na pinapalabas sa akin yung kwintas daw na hinablot ko. Nung napagbintangan ka, inakusahan ka ng hindi mo naman pagkakasala, hindi mo naman ginawa. During that time kasi talagang iyak ako ng iyak dahil wala akong ginawa, wala akong kasalanan. Nabugbog pa ako, nagulpi pa ako doon sa kulungan. Habang namamalagi sa bilangguan, doon niya narinig ang magandang balita ng Diyos sa isang pastor na nangangaral. Doon ko narinig yung verse na yun na Isaiah 1:18, halika kayo't maghiwanagan tayo, gaano man karaming yung mga kasalanan.
kayo maging silak sa kaputian. Makasalanan ka, oo, hindi ka nagkasala sa kaso mo, pero napakarami mong kasalanan. Alam niyo, habang nakikinig ako sa pastor na yon, hindi ko na malaya na tumutulo na pala ang luha ko. Dahil talagang tinatamaan ako ng salita ng Diyos. Tapos, maya-maya, ang sabi ng pastor, gusto mong tanggapin ang Panginoon, halika, lumapit ka. Sa araw ding yun, kahit na nasa bilangguan siya, pakiramdam ni Al ay nakalaya siya. Hindi sa piitan, kundi sa tanikala ng kasalanan. Simula noon, unti-unting binago ng Diyos ang kanyang buhay. Lumipas ang ilang taon ay nakalaya na siya mula sa bilangguan. Nung malaman ko lalaya na ako kinabukasan, sabi ko, paglaya ko, Panginoon, inihiling ko sa'yo. Baguhin mo naman yung image ko. Baguhin mo naman yung takbo ng buhay ko. Pagandahin mo naman yung buhay ko. Sa kanyang paglaya, hindi na niya binalikan ang dating mga bisyo. Nagdesisyon siyang tahakin ang panawagan ng Diyos sa kanyang buhay, ang maging pastor. Ganun kasi naiintindihan ko eh. Kapag nagpastor ka, kailangan mong maibahagi ang ebanghelyo sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yun ang trabaho ng isang lingkod ng Diyos, yung magbahagi ng kanyang kaligtasan sa ibang tao. Mula sa masalimuot na nakaraan ni Al, ay bagong buhay ang kanyang hinaharap kasama ang sariling pamilya na naglilingkod sa ministeryo ng Diyos. Ang pangarap ko ngayon ay hindi na maranasan ng anak ko yung naranasan ko na mawalan ng mga magulang. Naghiwalay yung mga magulang ko. So sabi ko, by this time, itutuwid ko ang lahat sa tulong ng Panginoon. Sa tulong din ng Panginoon, natutunan ni Al ang magpatawad, lalo na sa kanyang mga magulang. Napagtanto niya na siya rin mismo ay pinatawad ng Panginoon. Ang Diyos nagpapatawad, kahit marami kang kasalanan, nagpapatawad. At kayang pagandahin ng Diyos ang buhay mo kapag lumapit ka lang sa Panginoon. Ngayon, sa bagong landas ng kanyang buhay, bit-bit ni Al ang mahalagang aral. Nakita ko nung nagbabasa na ako ng Biblia, nakita ko doon sa awit 27:10, may iwan man ako ng aking mga magulang, may Panginoon pa akong aasahan. Kahit wala akong magulang, kahit wala akong nanay, tatay, ang Diyos nandyan para sa akin. Ang Diyos ay dapat paglingkuran habang tayong nabubuhay. Na kahit tayong dating masama, pero kayang baguhin ng Diyos ang buhay natin. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon. God allowed Al to go to jail in order to set him free. Galing ano? To experience his overloaded goodness. Amen and amen. And the cycle was broken kasi Tama. binanggit ni Al na ayaw niyang maranasan ng anak niya ang pinagdaanan niya. And it's so possible. If you live a life without God, you know, the chances of your children following in your steps is big. So, sa buhay, ito yung tanong ko po sa inyo, sa buhay ninyo, overloaded po ba kayo sa mga problema o pagsubok? Lumapit at umasa ka sa ating Panginoon, gaya ni Al. He is overloaded with goodness. Humingi ka ng tulong sa Kanya at tiyak aapaw sa iyo ang Kanyang grasya at kabutihan. Psalm 107 verses 8 and 9 says, "Oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. For He satisfies the longing soul and fills the hungry soul with goodness." Amen and amen. Thank you so much, Lord, for your unfailing love and your goodness. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. We can produce more inspiring shows just like this if you partner with us. So, be a CBN Asia partner now. All you have to do is call the number on your screen or scan the QR code displayed. May God bless us all abundantly. Bye! There are also times that the wife would text him and I would happen to read the message. I felt betrayed. I felt used. Feeling ko I was in a prison cell. Nandun po ako sa palengke. Utang dito, utang doon. Nalubog ako sa utang. Yung parang akala mo bukas bibitayin ka na. Parang binagsak lahat ng mga problema sa akin. Sabi ko, Lord, kung totoo ka, kung talagang mahal mo ako, alisin mo po ako sa ganitong sitwasyon.